Ano itong nababalita ngayon sa Perseverance rover na marahil nakakita na raw ito ng ebidensya ng dating buhay sa Mars? Salamat sa mga nagko-comment nito sa ating channel. Nababasa ko po ang lahat ng comment nyo, kahit pa ang isang ito. Excited ngayon ang mga scientist dahil hawak na raw ng Perseverance ang ebidensya na magpapatunay na dating may buhay sa Mars. Nag-aantay sila na makabalik ang mga sample na ito dito sa Earth para masusing mapag-aralan ang mga component nito. Ano ang natuklasan ng Perseverance at anong klase ng mga nilalang ang maaaring nabuhay noon sa Mars? Update sa Perseverance rover at mga bagong tuklas sa planetang Mars, yan ang ating aalamin. Ang Mars ay tinuturing na geologically dead planet dahil malamig ang loob nito. Hindi gaya ng loob ng Earth na napakainit at nababago pa ang direksyon. Napatunayan na ang loob ng Mars ay napakainit din noon. Hindi gaya ngayon, nanlalamig na siya sa'yo. Hindi gaya ngayon na isang malamig na planeta na. May bakas ng paglindol at pagputok ng mga bulkan sa napakaraming bahagi nito. Ang pinakamalaking bulkan sa Mars ay tinawag na Olympus Mons. Kapag naglalapit ang Earth at ang Mars, ay kitang-kita ito mula rito kahit ang gamit lang ay ang mga amateur telescopes. Sinabing active ang bulkan na ito noon, pero nang lumamig ang loob ng Mars ay naging solid na ang ilalim nito. Ganito raw ang itsura noon ng Mars. Halos 50% ng surface nito ay tubig, pero ngayon ay halos pula na lang ang ating nakikita. At nababalita ngayon na tila ba unti-unti na namang nagiging active ang Mars. Tila ba may tsansang manumbalik ang init ng inner core nito. Gamit ang NASA Mars Reconnaissance Orbiter ay nakitang may nag-iiba sa surface ng Mars. Ang orbiter na ito ay kayang kumuha ng napakalinaw na litrato kahit pa sa malayo. Sa pag-oobserba nito ay may nakitang mga unti-unting nagbabago gaya ng mga debris flows, mga terrains at may mga bakas pa ng maliliit na landslides. Ang mga scientist ay nakapagtala ng mahigit na 4,000 cracks o patterns na nabago sa Mars. Hinihinalang malakas na earthquake, Marsquake ang naganap dito. Ang pinakamahabang crack ay inabot ng 2.4 kilometers at sa kabuuan ay umabot ng 900 kilometers ang nabago sa surface ng Mars. Nangangahulugan lang na nagkamali sila sa kanilang bansag sa Mars bilang dead planet dahil tila ba unti-unti itong nabubuhay. Sinabi pang may tsansang maging active muli ang Olympus Mons. Alam mo ba na almost 500,000 up to 1 million earthquakes ang naitatala kada taon? Kumpara sa Mars na tinatayang 1,300 Marsquake lang. Ang pinakamalakas na Marsquake ay nangyari nakaraang taon lang at umabot ng magnitude 5. Ang ganitong lakas ng lindol ay kayang alugin ang matitibay na building. Kaya nitong mabasag ang mga salamin at itumba ang mga nakapatong na gamit. At kung hindi matibay ang pagkakatayo ng isang gusali, ay alam nyo na ang mangyayari. Ang paggalaw kaya ng lupa sa Mars ang magdadala sa atin ng mga ebidensya ng mga nabuhay dito? Ang tinitignan ngayon ng mga scientist ay ang mga microorganisms na maaaring present ngayon sa Mars. Napakaraming klase ng mga microorganisms at ang iba sa kanila ay kayang makasurvive kahit pa sa mga bulkan dito sa Earth. Kaya naman hindi malabong may mga ganitong nilalang sa Red Planet. Lalo na sa pinakailalim nito kung saan ligtas sila mula sa radiation ng araw. Ito ang water map ng Mars. Ang mga tubig na nakikita nyo sa screen ay hindi mismo sa surface ng Mars, kung hindi sa ilalim ng lupa pero hindi rin naman kalaliman. Titigan nyong mabuti ang mga spot na ito dahil ang mga lugar na ito ang target ngayon ng mga scientist. Batid nilang yelo ang mga ito pero may maliit na tsansa raw na liquid water ang ilang porsyento sa mga ito na posibleng pinanggagalingan ng mga microorganisms. Kung nagtataka kayo kung papaano nalaman na may tubig sa ilalim ng Mars ay ito ang sagot. Ang Mars Express, ito ay pinalipad taong 2018.
May advanced microwave technology ito na nakakadetect ng tubig o yelo sa ilalim ng lupa. Nakahanap ito ng isang nagyeyelong lawa sa ilalim ng lupa ng Mars. Ang frozen lake na ito ay mas malaki pa sa buong probinsya ng Visayas. Hello pala sa mga taga Visayas dyan, lalo na sa mga kamag-anak namin sa Aklan. Diyan galing ang tatay ko, si Mr. Pantas ay dugong Bisaya. Kapag binakbak natin ang mga yelo sa North at South Pole natin, ay nagtatago ang napakaraming nilalang. Sinabing may tsansang ganito rin daw sa Mars. Ang tanging nakikitang dahilan lang para hindi makasurvive ang mga microorganisms ay hindi ang temperatura sa Mars, kung hindi ang alat ng tubig doon. Kung 20 times or more na mas maalat ang tubig sa Mars, ay napakalabong mabuhay maging ang matitibay na microorganisms. Kaya naman isa sa mga susunod na misyon ng NASA ay ang makakuha din ng sample ng tubig mula rito. Napaka-importante ng misyong ito dahil bukod sa gusto nilang malaman ang mga nabuhay sa Mars noon, ay ito rin ay isa sa mga kailangan nila kapag nagpadala na sila ng mga tao rito. Ngayon punta na tayo sa exciting part. Ang Perseverance rover ay nakadiskubre ng organic molecules na malapit sa dating lawa ng Mars. Hindi ito ang unang beses na nakakuha ang rover ng organic compound, pero ang isang ito na latest ay napaka-importante dahil nakuha ito sa isang lugar kung saan napakalaki ang tsansa na pinamugaran noon ng iba't ibang nilalang. Walang iba kung hindi ang Jezero Crater. May lawak itong 45 kilometers, talagang napakalaki para sa mga isda o anumang hayop na nandito noon. Karugdong ito ng napakalaking ilog mula pa sa taas na bahagi ng Mars. Sa kasalukuyan ay napakarami ng hawak ng Perseverance rover na sample ng mga bato at buhangin mula sa surface ng Mars. Nag-aantay na lang ang mga scientists na makabalik ito sa atin sa nakasaad na schedule. Sa Jezero Crater at sa ilog na ito, napili ng mga siyentipiko na kumuha ng maraming sample dahil dito sila makakakuha mula sa sedimentary rock ng lugar. May tatlong pangunahing klase ng bato. Una, igneous rock, mula sa Latin word na ignis o fire. Ang mga batong ito ay karaniwang mula sa mga bulkan, tumigas at naging bato. Ito ang pinaka-common sa lahat. Tinatayang 95% ng surface ng Earth ay igneous rock. Ikalawa, ang sedimentary rock. Ang mga batong ito ay karaniwang matatagpuan sa ilalim ng body of water. Hindi lang basta bato ang mga ito. Sila ay pinagsama-samang mga buto ng mga hayop, mga halaman at maliliit na bato. Ito ang dahilan kung bakit nasa dating lawa ang Perseverance rover. Malaki kasi ang tsansa na nandito sa area na ito ang mga bakterya, virus, labi o mga DNA ng mga nabuhay sa Red Planet. At ang huli, metamorphic rock. Ito naman ang pinagsamang igneous at sedimentary rock. Ito ang Sherlock arm na nakakabit sa Perseverance rover. Ito ang magiging susi sa matagal nang gustong patunayan ng mga scientist. Ito ang nagdidrill at kumukuha ng sample ng mga organic compounds sa Mars. Sa kasalukuyan ay naglalaman na ang Sherlock ng ilang mga sample na iuuwi dito sa Earth. Sa inisyal na pagsusuri gamit ang Sherlock ay nakita na present dito ang hydrogen at carbon atom. Ang dalawang ito ay pangunahing elements para magkaroon ng biological activity. At ang isa pang kinatutuwa ng mga siyentipiko ay nakahalo ang mga organic molecules sa sulfates o asin. Ang asin ay isa sa napakagandang sangkap para ma-preserve hindi lang ang ating mga pagkain, kung hindi na-preserve din ito ang mga cells, mga bakterya at mga microorganisms na maaaring nabuhay noon sa Mars. Sa ngayon ay hydrogen at carbon atom pa lang ang nakikita nila at talagang napakalaking bagay na nito bilang simula. At sa oras na mauwi na ang mga sample dito sa Earth, ay asahan yung i-upload agad natin kung ano man ang makita ng mga scientist. Sa ngayon ay abang-abang lang tayo habang nagkakape gamit ang Mr. Pantas mugs na available sa Shopee at Lazada. Talagang matutuwa ako kapag bumili kayo. Yun lamang po para sa videong ito. Muli, ako si Mr. Pantas at sa channel na ito, libre ang matuto.